Ngayong araw na ito, kabibig, nagpa-press con si Senator Risa Hontiveros at naglabas siya ng ebidensya laban kay alias Rene. Michael pala ang pangalan nito, kabibig. At talagang nagbigay ng official statement si Senator Risa Hontiveros na sinasabi niyang nagsisinungaling at merong tao na nasa likod ni Michael or alias Rene, mga kabibig, na meron daw either kumukontrol or baka binayaran itong si alias Rene or tinakot itong si alias Rene. And the Senator Risa Hontiveros is praying na sana safe lang di umano si alias Rene or Michael, mga kabibig. Nako, naglabas na ng ebidensya si Senator Risa Hontiveros sa kanilang conversation ni Michael through the Gmail. May mga Gmail palang pinalabas si email at ang convo nila. So ito, kabibiga, ito yung ipapakita ko sa inyo na conversation. Pinost ito ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang Facebook fan page, mga kabibig. Ito na, kabibig. Yan ang isang example, isang patunay na nagsasabi di umano si Senator Risa Hontiveros na itong si Michael Maurilio ang unang lumapit sa kanila para magiging tawag dito, star witness, mga kabibig. So ito basahin natin, kabibig, ha. Palabang hapon. Hello, I'm Michael. Napanood ko po yung file ng resto ni Senator Risa Hontiveros sa Senado para imbestigahan si Pastor Apollo Quiboloy. Dati na rin po akong worker ni Pastor Quiboloy nitong 2021 na ako tumiwalag dahil sa pag-aabuso, pananakit. Ngayon lang din ako nagkaroon ng lakas ng loob magsalita dahil na rin sa takot baka ipapatay ako kung ako ay magsalita o magsampa ng kaso. Gusto ko pong makamit ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Ano po ang aking maitutulong? Maraming salamat, Michael. This was December 15, 2023, Friday. Meron pang isa dito. Dear Senator Risa, I am Michael, also an ex-worker of Quiboloy's church. I was also one of those who were hurt, slapped, hit on the head by Quiboloy and his leader. I will serve from 2015 to 2021, that's how long we endured Quiboloy's cruelty. We did nothing because he always threatened us that it would be easy to kill our parents because they were close friends of former President Duterte. Still, I feel trauma and mental health problems until now. I hope we get justice in this Senate hearing. I'm willing to speak if I'm given a chance to attend the hearing. Stand up and fight. From Mike. So ito yung compilation. Iilang lang mga compilation ni Senator Risa Hontiveros na panlaban niya ni Michael or alias Rene, na si Rene daw, itong si alias Rene or si Mike Maurilio ang unang lumapit kay Senator Risa Hontiveros, mga kabibig. So ito, kanina nagpa-press con si Senator Risa Hontiveros at makinig tayo sa part ng kanyang press con kung saan kanyang i-discuss ang nangyaring pagpasabog ni Michael. Ito na, kabibig, manood tayo. Ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan. Sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte.
Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Oh. Quote, I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Oh. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong condominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos, katulong ang religious groups at civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Oh. Noong February 22, 2024, KOJC? umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Oh. Sumbong niya, quote, mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado, close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. Oh. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now, close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Oh. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's
call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Hala. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Oh my God. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Hala. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us. Hala, But sino? you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. So yun po, kabibig, ang statement ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa issue, hinggil yung paglabas kay alias Rene. Ako, ang dami ding pasabog ni Senator Risa Hontiveros na di umano'y baka binayaran to ng KOJC. Tapos itong si Michael daw ay kinulong sa Glory Mountain. Halakang, dami din palang pasabog ito si Senator Risa Hontiveros. So ngayon, maisip, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Kasi yung iba sabi, si Risa Hontiveros kasi merong mga ebidensya, pinapakita. Ito naman si Michael, puro bunganga lang, nag-video, puro bunganga. Itong mga sinasabi, wala naman siyang ibang ebidensyang ipapakita. Pero Senator Risa Hontiveros, detalyado ang lahat ng mga sinasabi at last 22, nag-message pa daw itong si Michael na humihingi ng tulong, mga kabibig. Kasi hinaharas. Tinago daw siya sa Glory Mountain. Naku, kabibig. Ano kaya, mas lalong naging magulo ang issue, no? Natapos na sana ito, no, sa Senate hearing, nag-adjourn na yata ang Senate hearing ni Risa Hontiveros, natapos na, si Kibuloy, nasa kulungan, di ba? Pero bakit bigla itong sumabog ulit? Itong paglabas ni alias Rene. May own version si alias Rene, may own version din si Risa Hontiveros. Sa inyong palagay, mga kabibig, saan kayo maniniwala, katitik? Do you think alias Rene will speak or will give another video and maglabas din siya ng ebidensya para kontrahin ang mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros? Or natatakot na si alias Rene kasi sabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi ko kayo tatatanan, kakasuhan ko kayo. Because you already crossed the line. Naku, mga kabibig. Yan na ang sinasabi natin. Ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig, na grabe ang mga pasabog din ni Senator Risa Hontiveros, mga kabibig. Ano ang iyong reaksyon? Ano ang inyong komento hinggil dito, mga kabibig? Of course, no, normal lang yung sumabog sa galit si Senator Risa Hontiveros kasi nadawit ang pangalan niya, ang staff niya. So natural, mag-i-explain siya sa kanyang side, didepensahan niya ang kanyang mga tauhan. Kung ano ang nalaman nilang katotohanan, yun din ang ibinibigay ni Senator Risa Hontiveros. Ngayon, it's time for Rene to speak up again. At sabihin niya kung
ano ang totoong nangyari sa kanya at bakit bigla siyang nag-video at nag-recant. Naku mga kabibig. Hintay-hintay tayo sa mga latest updates. Yun lang po mga kabibig.